well, sinabi ko na noon pa na may halong galit, ano, parang di ko maintindihan kung sino nagmamadali. Sa tingin niyo po politika ito, ma'am? Hindi naman lahat Mhm. siguro, hindi naman totally politika, pero yung tono, kung minsan sobrang galit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Senator Amy Marcos ay kumbinsido na dapat umano magkaroon ng confidential fund ang Office of the Vice President, lalo na may mga hinahawakang ahensya ito, lalo na itong NTF-ELCAC at ang Department of Education. At syempre, kung kinakailangan na magkaroon ng confidential fund ang Office of the Vice President, lalo na umano ang Office of the President. Siyempre, kailangan din natin umano tutukan itong pagdepensa sa West Philippine Sea. Kaya kailangan talaga umano ang pondo o yung confidential fund para sa DND at ilang ahensya ng ating gobyerno. Siyempre, yung PNP, ang Coast Guard na papapanatili ang kapayapaan hindi lang sa loob ng ating teritoryo, kundi itong teritoryo na pinoproteksyonan natin sa West Philippine Sea. Ang tinutukoy kasi ni Senator Amy Marcos ay itong mga insurgency, itong threat sa loob ng ating bansa na dulot nga nitong makakaliwang grupo. Kaya nga umano, kailangan ng confidential fund din ng Office of the Vice President. At ang sabi niya nga, kung bakit umano, mukhang sinisingle out itong si Vice President Sara Duterte ay may mukhang galit. So may taong galit umano kay Vice President Sara Duterte. Sino kaya ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos? Puwersa yung mga yan. So, dahan-dahan lang tayo at pag-ingatan natin, wala naman tayong kaaway tulad ng lagi kong sinasabi, ang Pilipino ay kaibigan ng lahat. Na may nabanggit si Senator Amy na yun nga palakasin yung defense posture 'di ba ng Pilipinas. Ngayon po kasi Senator Marcos mainit talaga yung usapin ng confidential and intelligence funds. Yung pong Kamara umaksyon na sila. Yes, that's right. Inilipat po nila yung ilang confidential funds sa ibang mga ahensya na tututok sa West Philippine Sea at kabilang nga po sa tinanggalan ay yung Office of the Vice President at Department of Education. Pero this time po, Senator, may mga nananawagan. Sana raw po i-give up din ni Presidente Marcos yung kanyang CIF. Your thoughts po? Alam niyo ang confidential at intelligence fund, talagang may gamit yan, ano? Lalong-lalo na sa mga matataas na opisyal at pati na rin sa ating military at police. Kailangan talaga yan. So, ako, suriin natin maigi, hindi basta-bastang tanggalin. Even though, ako mismo, no, nung gobernador ako, wala talaga akong intelligence fund o confidential fund. Pwede naman kasi italakay yan at isama doon sa tinatawag na MOE o OMOE. Pwede mo naman ipasok yan yung mga travel incentives and so on. Kahit nagkaroon kami ng malawakang anti-private army and insurgency effort nung ako'y gobernador, pinapasok ko sa budget para makita ng lahat. Siguro maganda rin gawing ganon para makita kung ano talaga ang purposes, saan mailalagay, saan ilalaan lahat ng pondong yan, para maliwanag. Pero sa tingin ko talagang may purpose talaga ang mga pondo na para sa intel and confidential, lalong-lalo na sa mga NBI, CIDG. Alam natin na meron silang mandate mag-imbestiga. Yung confidential fund kasi ang nakikita na para mapalakas yung defense posture daw natin kahit papaano ipinalilipat. Ma'am, isa po sa pinag-iinitan ay yung pong confidential fund ng inyong best friend, si Vice President Sara Duterte. So, ayan mga kababayan po natin, ito yung tanong kay Senator Amy Marcos kung ano po ang kanyang opinion at masasabi sa umano'y pinag-iinitan nga itong si Vice President Sara Duterte. So tama naman ang kanyang sinasabi mga kababayan po natin na umano'y itong matataas na opisyal ng ating gobyerno ay dapat talaga magkaroon ng confidential fund. So sino ba ang pangalawa sa pinakamataas kundi si Vice President Sara Duterte? Nahalata naman na pinag-iinitan at sinisingle out nito makakaliwang grupo na posibleng maapektuhan Franz Castro, Roel Manuel, Arden Brusas ng confidential fund ng Office of the Vice President dahil ang talagang target ngayon ni Vice President Sara Duterte ay tapusin na itong insurgency sa ating bansa.
Ma'am, napag-usapan niyo ho ba yan? At ano po ang inyong sense doon sa Kamara po, desisyon, tanggalin yung kanyang confidential fund, 500 million sa OVP, 150 million sa DepEd. Sa Senate po, meron din pong ganong gustong gawin ang ilang pong mga kasamahan ninyong senador. Gusto po yan tanggalin o kaya bawasan? Sa palagay ko, maliwanag naman si VP, ano? Kung tatanggalin, wala naman ang kapangyarihan sa kanya. Tatanggapin niya kung ano yung hatol ng lehislatura. Kung yun ang sasabihin ng Budget Committee, ng Kongreso at Senado, wala siyang magagawa. Hahanapin na lang yung pera sa ibang lugar. Ngayon, tulad nga ng sinabi ko, dun sa maintenance and operating, other maintenance and operating and miscellaneous expenses. Kaya naman yun siguro, pa konti-konti, pero mababawasan talaga yung kanilang ina-anticipate na mga pagkakailangan. Ang issue kasi dyan ay nagbabago ang ating threat. Ibig sabihin, yung defense establishment natin, ang ating sandatahan lakas, nagbabago ng strategiya. Dati, lahat domestic insurgents, di ba? NPA, ang Muslim separationist, mga kung ano-anong lokal na mga banta ang ating binabantayan. Ngayon, nadagdagan pa. Yan ang problema. Nadagdagan pa ng West Philippine Sea or external threat. So meron na tayong internal na minana ng dekada-dekada, meron pa tayong bago dahil very aggressive ang makabagong China. Ayan, so dalawa ngayon. So kung paano natin babalansehin yung dalawang pangangailangan, yan ang importante. Kasi kailangan din para sa domestic threats na sugpuin na finally after all these decades na matapos na yan. So hindi naman pwedeng i-zero ang intel and confidential funds para sa efforts na yan. Pero at the same time, may kinalaman din yan sa ating external threat, which is the new one. Pero hindi ako sang-ayon, nalulundag na lang tayo, i-abandon na natin yung NTF-ELCAC, yung anti-subversion, yung pagsugpo ng armed NPA at mga Jama Islamia, Abu Sayyaf. Hindi naman pwedeng i-abandon na lahat yun. Ano? Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pagsugpo dyan para may kapayapaan sa ating bansa. At the same time, may bago tayong tututukan sa West Philippine Sea. Kung paano natin paghahati yung budget na hirap tayo, yan ang talagang kailangan pag-usapan. Opo. Pero Senator Marcos, sa palagay niyo ba naging fair and reasonable po yung Kamara na tanggalan po ng confidential funds si VP Sara Duterte? Ay, parang, well, sinabi ko na noon pa na may halong galit, ano, parang di ko maintindihan kung sino nagmamadali. Ang layo-layo pa ng 2028, bakit binubugbog na yung front runner, ika nga. So sa tingin niyo po politika ito, ma'am? Hindi naman lahat siguro. Hindi naman totally politika, pero yung tono, kung minsan sobrang galit, sobrang personal, nakakaduda. Kasi kung talagang Intel fund lang, di tanggalin, tapos. Pero marami pang salita, marami pang banta, nahahaluan ng kung ano-ano eh. Pero ma'am, sa inyo, deserve pa rin ng Office of the President at Office of the Vice President ang confidential and intelligence funds, ma'am? Oo, sa tingin ko talagang kailangan naman na magkaroon ng confidential fund. Lalong-lalo na yung Office of the President kasi marami talagang nangyayari na hindi naman pwedeng ibunyag. At kung tutuusin, talagang lahat ng local executives meron rin yan eh. May discretionary fund, yung 1% na mandated by law. Iba-iba kasi yung sitwasyon. Kung nasa Samar ka, halimbawa, kailangan mo yan para masugpo yung last united front ng NPA sa Samar. Kung nasa Agusan ka, mamomroblema ka rin, di ba? Sa iba't ibang lugar, talagang klarong-klaro na kailangan ng local executive. Ma'am, isang... So ito po mga kababayan po natin, narinig mismo natin sa kapatid ng ating Pangulo na talagang tutol siya na tanggalin kabuuan ang confidential fund ng Office of the Vice President. Siyempre, hindi rin naman pwedeng isoko o isurrender ng Office of the President ang kanilang confidential fund, lalo na
presidente yan, mga kababayan po natin. Kailangan niya talaga yan dahil may mga bagay-bagay na hindi kailangan malaman ng ilang ahensya ng ating gobyerno at ang nakakaalam dyan ay Office of the President lang para sa ilang impormasyon na critical at posibleng makompromiso ang ating bansa o pwede makompromiso ang ating Pangulo. So ganoon din naman kasi ang ating Vice President. Tandaan po natin, siya ang pangalawa na pinakamataas na opisyal sa ating bansa. So talagang may galit at may mga banta nga, may mga galit at gustong ipatanggal ang confidential fund ng Vice President dahil alam po natin na may mga taong gusto itong pabagsakin. Totoo nga ang mga lahat na sinasabi ni Senator Amy Marcos dahil nangunguna ito sa mga survey. So may mga galit na nangangarap na gustong maging Pangulo sa 2028. So maaga pa lang ay binibinay na nga itong si Vice President Sara Duterte. Pero ganun pa man, ang taong bayan ay napakawais na, matalino na ngayon ang mga Pilipino at hindi sila basta-basta naniniwala sa anumang paninira. Lalo na marami na yung mga nagdedepensa ngayon na mga social media influencer para kay Vice President Sara Duterte. Kasi kagaya po natin, hindi naman po tayo magdedepensa, magsusuporta kay Vice President Sara Duterte kung nakita natin na mahina ito at hindi niya kayang pamunuan din ang ating bansa. Pero nakikita po natin napakalakas, napakatapang na babae ito, manang-mana nga sa kanyang ama na kayang-kaya niya pamunuan ang ating bansa. Kaya hindi po tayo papayag, mga kababayan po natin, na sisirain lamang ng ilang mga ipolitiko na ngayon pa lang ay nagsisimula na naglalagay ng napakalaking billboard sa EDSA at nagkakabit ng kung anumang sticker sa mga ambulansya na lahat po yan ay ang pundong ginagamit yan ay pera ng taong bayan at gumagamit din, may mga ipolitiko din na gumagamit ng pondo ng DSWD na namimigay umano ng ayuda. Tapos, ang ina-highlight nila, ang House Speaker, ang kanilang pangalan, ang kanilang party list, ang kanilang grupo. Pero ang totoo, hindi naman sa kanila ang pera, kundi pera ng gobyerno, pera ng taong bayan na dapat ito ang kanilang i-highlight at hindi ang kanilang pangalan. Kaya nakikita po natin na maagang pamumulitika na ito, mga kababayan po natin. At ang itong estilo ay luma na ito. So, kabisado na ito nating mga Pilipino. Kaya kailangan magtulungan po tayo para hindi tuluyang mabibinay itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. So, comment nyo na po ang inyong komento at opinion patungkol sa mainit na isyu ng confidential fund at yung paninira pag-single out kay Vice President Sara Duterte. Hindi tayo papayag na basta-basta nila babagsakin itong si Vice President Sara.